Network Entertainment. Job satisfaction. Yan ang nakukuha mo pagka meron kang work bestie. Kasi sometimes it's not about the money eh. Kailangan masaya ka. Okay yung boss mo, okay mga kaopisina mo, okay yung kumpanya. Masaya kayong lahat, di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, pag-uusapan po natin the importance of having a work bestie. Pero bagong lahat, like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, join the Discord and the Facebook group, and follow us in our socials. Nandito kami sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Meron din kaming Suplado Motors and yung collaboration namin every Thursdays sa 1PH sa program ni Julius and Tintin, Road Trip with Stanley Chi. And of course, One News, pag Fridays 9 p.m., The Men's Room with Jano and Stan. Ayun. Okay naman magkaroon ng friends sa office, work besties. Importante yan. Hindi naman lahat pwede maging super friends, hindi naman lahat magiging best friends, pero at least meron kang work bestie, yung kasundo mo sa opisina. Noong nakarang episode, sinabi ko naman na mahirap magkaroon ng true friends sa office. Yung mga best friends, no? Kasi ang pagkakaibigan sa opisina, situational yan. Kailangan nyo isa't isa, nagsama-sama kayo dyan dahil kumikita kayo ng pera at nagtatrabaho kayo. Recent studies show that having a work best friend is closely linked to higher productivity, improved morale, increased job satisfaction, and positive business outcomes. Tapos may benefits din talaga pagka meron kang work bestie ron eh. Kasi nga, alam naman pumasok ka sa office tapos kaaway mo yung kaopisina mo, di ba? Medyo ang bigat ng pakiramdam or meron kang nakakatampuhan or nakasamaan ng loob, hindi rin maganda. It provides emotional support. Kasi kayo yung nakakaalam ng trabaho dyan eh. Kayo makaka-relate sa isa't isa. Pagka nabolja ka ni boss, siya yung tagasabi na, tara pre, pag-usapan natin yan, or okay lang yan, or pag kunyari may mali ka naman, sila rin yung magsasabi na ikaw naman kasi, ba't mo ginawa to, di ba? Collaborative action. When you're friendly with your colleagues, with your office mates, mas madali ang trabaho, di ba? Lahat kayo happy. Pangatlo, you have a sense of belonging. You belong to a group. Na, magkakasama kami, magkakaopisina kami. Kunyari, dito sa Underpaid, may mga happy hour homies tayo, di ba? O you belong to a group. Mga immortal. Yan. Isa akong immortal. Pwede nyo sabihin niya sa isa't isa. Kunyari, nakikinig kayo pareho ng Underpaid or pag nagkita kayo sa meet and greet, di ba? Uy, kapwa immortal, hello. Happy hour homies, kumusta kayo, di ba? You have meaningful communication pagka meron kang work bestie. Kasi hindi lang naman kayo nag-uusap dahil sa trabaho, minsan na pag-uusapan yung problema sa pamilya, personal, di ba? So you have meaningful conversations and they give you advice. They listen to you. Just don't expect na yung parang don't expect na they care minsan, di ba? So pipiliin mo. Siyempre, work bestie nga eh. Kung sino yung talaga kasundo mo, yung pagkakatiwalaan mo. Mental health, di ba? Meron kayong sama ng loob sa isang boss or kaopisina, meron kayong inside joke, di ba? Kayo nakakaintindi. Yung mental health ninyo, di ba? Mas okay pagka meron kayong kaibigan. Higher productivity. You encourage each other. Nagtutulungan kayo. Positive work environment and job satisfaction. Yan ang nakukuha mo pagka meron kang work bestie. Kasi sometimes it's not about the money eh. Kailangan masaya ka. Okay yung boss mo, okay mga kaopisina mo, okay yung kumpanya. Masaya kayong lahat, di ba? Yung increase, makukuha mo sa ibang bagay yun. Halimbawa, lumipat ka sa ibang kumpanya. Tapos hindi pala maganda yung mga yung patakaran, hindi maganda, hindi okay yung boss mo and office mates. Bababa moral ninyo, mawala kayo ng gana, di ba? And professional growth. Having a coworker na
na friend catalyze professional growth as they offer mentorship. Yung mga managers, yung mga boss, di ba? Pagka close kayo, mas nararamdaman mo na, uy, parang umaangat ako. They want the best for me. Ngayon, sa mga immortal dyan na walang kaibigan sa opisina, bibigyan ko rin kayo ng tips para naman maging okay kayo, di ba? Engage in small talk and break the ice. Minsan wala namang masama kung ikaw mauna. Ikaw magsabi na, uy, kumusta ka na? Ganda ng sapatos mo. Uy, mas bagay sa yung gupit mo ngayon, di ba? Huwag niyong simulan ng pang-aasar. Huwag niyong simulan ng pang-aasar na para pumayat kami, sakit ka ba? Huwag ganun. Pwede mo naman i-frame in a way na matutuwa sila. Uy, sumisexy ka. Siguro in love ka, no? Ganyan. Pwedeng ganun, ha? Pag alam mong single. Pero pagkakyari, situational din, di ba? Kailangan makiramdam din kayo. Use people's names. First name basis naman kayo eh. Huwag kayong wag tawagan ng huy. Huwag naman ganon. Kung ano yung pangalan ng tao, yun ay tawag mo. Importante, you respect each other. Hindi rin maganda kasi yung bibiruin mo yung taong hindi mo naman kabiruan. Okay? Another thing is you can connect over food. Lahat naman kayo mahilig kumain. Sabayan nyo kumain sa pantry, and then magchismisan kayo ron. Spend time in communal areas. Kaya niyan, pantry, pag may mga Christmas parties, di ba? Huwag kayong maging anti-social. Hindi rin maganda yon. Show a positive attitude. Pang-4 or pang-5. Show positive attitude kasi wala namang gusto makipagkaibigan sa nega. Yung mga yung mga self-deprecating na mga tao na, ako ng pinakakawawang tao na ganito ginawa sa akin. Walang tao gusto makipagkaibigan sa ganyan. Maging positive kayo, huwag kayong maging nega. And sana, huwag naman puro kasiraan ng boss or ng kumpanya pinag-uusapan ninyo. Ibang bagay naman. Yung pag-uusapan ninyo, walang kinalaman sa trabaho dapat. Pang-6, engage in team activities. Alam ko naman, may mga after office na socializing kayo or after work, di ba? Wala namang masama na sumama kayo. You volunteer. Team activities, di ba? Yung mga pag may parties, nagsasarades, or yung mga simpleng sayaw. Pagka Pasko, wala namang mawawala sa inyo. Okay? Celebrate milestones and achievements. Pagka yung kaopisina mo na-promote, congratulate ninyo. Alam ko mahirap pagka kayo yung hindi na-promote at gusto nyo ma-promote, di ba? Sana wag nyong personalin masyado. Kasi at the end of the day, trabaho lang yan. At the end of the day, kanya-kanya kayo ng buhay. Nagkakatalo lang kayo sa sweldo tsaka sa posisyon. And of course, be patient. Hindi naman talaga, hindi naman talaga pwedeng madaliin yung pagkakaibigan sa opisina. Lalo na kung baguhan ka. Kikilalanin nyo muna isa't isa. Okay? Practice active listening. Ito, additional tips na lang Hindi naman pwedeng ikaw lang yung kwento ng kwento. Kailangan makinig ka rin sa mga kasama mo. Learn to observe. Pakiramdam ka sa mga tao kasi hindi mamaya alam mo naman maintang ulo tsaka mo chichikahin or masamaan loob, malungkot, diba? Tsaka mo chichikahin mo ganun. Makiramdam ka, read the room. Sinasabi nga nila. Practice compassion. Hindi lang sa sarili, pati sa ibang tao, sa kapwa. Maging makatao kayo. Makaramdam. Okay? So sana yung mga tips na binigay ko makatulong para magkaroon kayo ng kaibigan sa opisina, work bestie, and malay nyo, doon nyo pa mahanap ang inyong forever sa opisina. Maraming office romance na ng magandang kinalalabasan So, there you have it, guys. Sana nag-enjoy kayo. If you have any comments, suggestions, mag-message lang kayo sa amin. May mga request kayo. Answer the poll question and leave comments palagi kasi nababasa naman namin lahat yan. Okay? So, for the entire Happy Hour homies, Team Underpaid, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.